Hello, greetings. Ito po muli ang inyong lingkod, si Lawrence, ang inyong anxiety nurse. Gusto ko lang po i-discuss yung isang most common symptoms ng isang taong may mental health illness, specifically anxiety disorder and depression. And this word or symptoms is called catastrophizing. So ano po ba ito? So ito ay a thought pattern or a belief, no? That you are in a worse situation than you really are, or over-exaggerating your situation to the point that you overthink and stress about your daily lives or your future, no? So hindi po ito healthy at nakakaapekto po sa inyong pag-iisip ito, no? So halimbawa kayo ay mag-e-exam, yung tinatawag na mag-e-exam kayo tapos may stress kayo pag inisip nyo na ay pag hindi ako nakapasa sa exam ko hindi ako makakagraduate, pag hindi ako nakagraduate nako hindi ako makakahanap ng trabaho, pag hindi ako nakahanap ng trabaho nako hindi ko maaahon sa hirap ang aking pamilya at baka maging tawag dito pabigat sa aking pamilya or maging walang direksyon ng aking buhay. So, yung simpleng bagay na i-overthink nyo, na over-exaggerate nyo. So, alam nyo, common lang naman ito sa isang individual sa atin, no? The problem is, kapag ka ito ay naging cycle at naging obsession sa inyo na kung saan nakakaapekto na sa pang-araw-araw nyo. So yung pagiging overthinking nyo sa lahat ng bagay na nauuwi, na imbis na maging productive kayo, nauuwi sa isang bagay na nakakapigil sa inyo na gawin yung mga dapat nyong gawin. So yun yung problem, no, sa isang taong nagka-catastrophizing. So ano po ba ang magagawa natin dito? Marami po kasi itong sanhi or cause tulad ng mental health illness such as anxiety, depression, or a simple fatigue, yung pagiging pagod nyo sa trabaho, burnout or stress, o kaya malnutrition. It affects your thought pattern, no, on your brain nutrition. Pero ano ba ang therapy na naaangkop para masolusyonan ito? Ito yung mga tinatawag nating cognitive therapy. So yung mga may kukonsult natin sa ating mga therapists or kaya sa ating mga mental health coach para nang sa ganun mabago natin yung pananaw natin, no? At kung kayo ay nagsasuffer sa isang mental health illness such as anxiety disorder, maaari kayong kumonsulta sa inyong psychiatrist para nang sa ganun kung meron kayong neurochemical imbalance sa inyong brain, ma-address ito, kasi ito rin ay simptomas ng isang mental health illness, though not necessarily na kapag ka nag-overthink ka, no? So ano lang ba ang indication para malaman mo na ito ay symptoms ng mental health illness? Kapag ka constant siya araw-araw, hindi na kayo makatulog, hindi na kayo makakain, hindi na kayo makapagtrabaho, at naapektuhan na yung relationship nyo sa inyong mahal sa buhay. So kapag ka ganon, mag-seek na po kayo ng help, nang sa ganon hindi na ito lalo pang lumala. At with the right treatment, right approach and mindset, ma-overcome ito. Kaya don't worry. And marami pa tayong mga symptoms na associated sa anxiety na gusto kong i-discuss pa. Pero dahil this is a short video, ipe-prepare ko na lang siya sa mga susunod nating long video. So ayun lamang po. Magandang hapon po muli sa inyo at magkita-kita po tayo muli sa susunod nating live session. Paalam!